Sige po, tigtatabo at manalangin tabo. Praise the Lord. Men, so salamat sa ating Diyos sa gabing ito. Muli po tayo magkakasama. Men, so New Year na po. Bagong taon na. At yan, so another journey po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya dito sa God's Grace Foursquare Church. Mababagin ko sana Christ Reign kasi po yung dating inawakan ko pangalan niya Christ Reign. So, praise God. Salamat po sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Palakpan po natin si Lord. Yan. So, a blessed evening po sa bawat isa. Merry Christmas and a Happy New Year po. At sa gabi po ito, tuloy-tuloy lang po tayo sa pananalangin. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Amen. So, praise God. So, awit po muna tayo sa Panginoon. Awit po tayo kay Lord. At patuloy natin ipahayag ang ating kagalakan sa pagsamba sa Kanya. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, bless you, Lord. Hallelujah. Siwa palakpan po natin si Lord. Oh, we worship you, God, and praise your holy name, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kung ay narito ngayon, nakitay. Lord, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, Lord, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah, Jesus. Samahan ka, Panginoon. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko,
po natin ang Panginoon. Hallelujah, God. We worship you. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon. Patuloy tayong sumamba sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord God, sa lahat ng mga bala. Salamat po sa iyong biyaya at habag. Salamat po, Panginoon, sa bawat katagumpayan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, tayong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Magsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you so much, Lord. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Patuloy po natin namin ang presensya ng ating Diyos. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin pasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, at patuloy ka namin pasasalamatan at sasambahin, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Gabawin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa
Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nababago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Isa pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ang ika'y walang katulad, tunay ang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sige ba, patuloy po natin awitan ng Panginoon. Tunay nga, O Diyos, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. We worship you, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloy natin sambahin ang Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakas, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, minsan ay naranasan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Si God. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, Jesus, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa na hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Tunay nga, Panginoon, walang mahirap sa'yo, Lord God. Kung napagtagumpayan po namin ang buong taon na to dahil sa inyo, dahil sa iyong paggabay, sa iyong pagkilos, Lord, mapagtatagumpayan din po namin ang paparating na taon, Panginoon. Kaya salamat po, O God, sa iyong kabutihan, sa bawat pagkilos niyo po sa amin. Thank you so much, O Lord God, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba, na aming pinupurihan at pinapasalamatan. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin iniling ang pagkilos po ninyo. Ang iyong pangunguna, ang iyong pagsama, Lord God. Samahan niyo po kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayong makita, mahayag sa buhay po namin, Panginoon. At sa araw na ito, sa oras na ito, sa aming pananalangin, Lord God, patuloy, Lord God, maranasan namin ang iyong pagpapala, Lord, ang iyong pangunguna, ang iyong pagkilos, ang iyong, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God, ang iyong pagtugon sa lahat ng aming mga dalangin, Lord. Lord, patuloy, Lord, na lumalapit kami sa iyo, humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng mga nagawa po namin, Lord. Hayag man o hindi, humingi po kami ng tawad. Hangad po namin ang patuloy na bigay at habag po ninyo. Hayaan niyo po, Panginoon, sa sama-sama naming pananalangin, patuloy namin maranasan ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. Lord, pagaling niyo po ang lugar na to. Hayaan niyo po maranasan po namin ang kalakasan mula sa inyo, ang katagumpayan mula sa inyo. Hallelujah.
There's nothing impossible to you, Lord God. Kapag kasama ka namin, Lord, mararanasan po namin, Panginoon, yung kamanghamanghang pagkilos niyo po, Lord God, ang kamanghamanghang yung mga kamay, Lord. Kaya, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagsamba po namin, sa paglapit po namin, Lord, marinig niyo po ang aming mga dalangin. Tanggalin niyo po lahat ng mga hadlang. Hayaan niyo po na matuto kami magpakumbaba. Matuto po kami lumapit, Panginoon, na kung saan ikaw ang itinataas, ikaw lamang ang napaparangalan. Patuloy na baguhin niyo po kami ayon sa iyong kalooban. At mangyari ang nais niyo po. Salamat po, God, sa gabing ito. Naniniwala po kami, Panginoon, mapatuloy namin makakamta ng katagumpayan mula sa inyo. Pagkat ikaw ay Diyos sa mga pangyarihan na aming sinasamba, na aming sinasambalatayanan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Sa ngalan po ng aming Panginoon, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpan po natin sa Lord. Thank you, God. Sige po, makakaupo po tayo. Amen. Praise God. Praise God, talagang wala namang talagang mga imposible sa ating Panginoon, katulad po nung inawit po natin na walang mahirap sa ating Diyos, walang imposible sa Kanya, no? Sa inawit po natin na nagpapahayag kung gaano po makapangyarihan ng Panginoon, no? Itong taon na to, itong 2023, marami tayong mga challenges, amen? Na pinagdaanan, pero sa tulong at gabay ng Panginoon, no? Napagtagumpayan po natin ang lahat ng iyon. At alam ko, naniniwala ko, maraming sinagot ng Panginoon sa lahat ng ating mga dalangin. Natutuwa ako kanina kasi kahit si Ernie kumakanta po siya. Yung kinakanta niya yung kasi yung kinakanta natin, salamat. Opo, no? So at least yung po alam niya na siguro sa paulit-ulit yung narinig, no? Naintindihan niya ako? Naintindihan pala niya ako. So, kumakanta na rin siya. Amen. Praise God. Yes po. Diba? So, salamat kay Lord. Sabi nga po, walang imposible. Amen. So, salamat sa ating Diyos at marami pong, sa taong ito, maraming ginawa ang Panginoon na talagang napagtagumpay natin. Amen. So, dako tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen. Praise God. So, ready na po ba tayo? Ready na po ba ang bawat isa? Tanungin mo ang katabi mo kung ready na siya? Malapan natin si Lord. Malapan natin si Lord. So, ang ating text po ay sa Exodus chapter 3 verse 7 to 10. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Perizeo, Hivita, at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita. Palakpan po natin si Lord. So, panibagong taon, yan, New Year na naman, no? At yun nga, marami na naman tayong marinig na New Year's resolution. Yan, marami na naman magsasabi na, ito nang gagawin ko. Ito na. Ayan. So, marami namang gagawa na namang New Year's resolution. Yan. Actually, wala naman talagang masama. Ang ano lang, sa ating mga Kristiyano, hindi tayo sumusuko. Kasi ang nagiging bakit lang doon kapag sumusuko. Lahat naman tayo gusto natin ng pagbabago, pero minsan talaga, yung hindi natin nagagawa, natutupad. Mga ganon.
Ayan. So, pero tayo nga po ay mga Kristiyano, hindi tayo sumusuko, patuloy tayong lumalapit sa Panginoon na magawa natin yung mga dapat natin gawin. Amen? Praise God. So, ito nga, sige, palakaman natin sa Lord. Hallelujah. So, itong text natin, Exodus chapter 3, verse 7 to 10, ito yung mga Israelita, naging alipin kasi sila ng Ehipto, ng mga Ehipsyo, naging alipin po sila. So, ngayon, narinig ng Diyos ang kanilang mga daing. Siguro, nagsasawa na sila sa buhay na meron sila, sa paghihirap. Yan, gusto mo nang magbabago. Yan. So, siguro, narinig ng Diyos na mabago ang kanilang kalagayan, mabago ang kanilang buhay. Yan. Sino ba sa atin ang hindi naghahangad ng bagong buhay? Tama po ba? Gusto natin na mabago ang kalagayan natin. Gusto natin maiba ang buhay natin. Yan. Ganon din, itong mga Israelitang ito na naging alipin ng mga Ehipsyo at narinig ng Diyos. Sabi po dyan, ang kausap ng Diyos dyan ay walang iba kundi si Moises. Si Moises, bigla siyang nakakita ng isang puno na nag-aapoy. Yan, nag-aapoy yung puno pero hindi nasusunog. Tapos, nung parating siya, papasok siya, ganito palapit siya, nagsalita yung puno. Sabi niya, alisin mo ang iyong sandalyas. Yan, ang iyong panyapa. Kasi banal ang lugar na to. Yan, at kinausap siya. Sabi niya dyan, nakita ng Diyos na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang kanyang bayan na itong Israel na to. At nakita niya na yung narinig niya ang daing ng mga ito. Kaya pinapasugo niya si Moises para alisin sila sa Ehipsyo at maglakbay pumunta sa lugar na pangako ng Diyos para siya ay sambahin. Pero tignan po natin ang nangyari. So ang ating teksto po ay pinamagatan nating bagong buhay. Yan. So marami po katulad na nabanggit natin, gusto ko ng bagong buhay, gusto ko ng ganito sa 2024, etong gagawin ko. Ayan. So, lahat, katulad na nabanggit ko, lahat naman tayo naghahangad ng bagong buhay. Tama po ba? Gusto natin ba iba ang buhay natin? Maiba ang kalagayan natin. Maaring ang ilan sa atin nagsasawa na sa panay sardinas. Tama po. Nagsasawa na sa panay, tawag dito, chichirya na bangus. Di ba? Maaring ganon. So, maaring naman ang iba, nagsasawa na sa panay manok. Kasi baka daw magkapakpak na sila. Di ba? Meron ganyan. Narinig ko yan basta may mga narinig ako ganyan. Gusto natin maiba ang kalagayan natin. Sino bang hindi? Di ba? Gusto natin ng bagong buhay. Amen. So, ganun din mga Israelitang to. Gusto nila ng bagong buhay. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Tinanggal sila sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos at pinangunahan ni Moises ang mga Israelita, umalis sila sa Ehipsyo. Naglakbay sila. So, merong binibigay na buhay ang Diyos sa kanila. Ito pangako ng Diyos sa kanila na buhay. Sabi mo dito, ilabas sa Ehipto ay ihatid sa lupang mainam. Pag sinabi natin lupang mainam, magandang tamnan. Pag sinabi natin lupang mainam, pag tumubo yung mga puno, magaganda. Di ba? Pag sinabi natin lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Yan ang pangako ng Diyos sa kanila. Amen. At ang Diyos natin, sabi po dito sa ating pinaka-main verse po ng Foursquare, Hebreo 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa Tagalog po, si Kristo ay siyang, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung si Kristo, magpakailanman. So kung siya rin yung Diyos na Panginoon ng mga Israelita sa panahon na ito, ang sabi niya, lupaing mainam, malawak, mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Yan ang pangako ng Diyos sa mga Israelita. So naglakbay sila. Dapat ilang araw lang silang naglakbay. Alam niyo ba,
bago sila nakarating sa promised land, 40 years. My God. Ilang days lang dapat. Pero na umabot sila ng maraming taon. Dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil po sa kanilang pagrereklamo. Dahil po patuloy po, inalis na sila sa lugar ng pagkaalipin, pilit pa rin nilang gustong bumalik. Bagong buhay. Sabi po dito sa Exodus chapter 16, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. Dito na sila naglalakbay. At 15 araw na ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Yan, panay nagrereklamo itong mga Israelita sa kanilang leader na si Moises. Yan. So, makinig po tayo, no? Panay po tayo nagrereklamo sa leader po natin, no? Pero itong mga Israelita, ito po, nagrereklamo sila, sabi po, sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Grabe, no? Lord, sana, ayaw ko na ang pete mo na, ayaw ko na ang kiwa mong bin. Di ba, narinig natin yan? Lord, ibigyan mo na ako na ang sakit. Di ba? Ba't pa kayo, Di ba? Di ba, nasasabi natin yan, di ba? Siguro, nabanggit na natin sa Lord, sana ako na lang nagkasakit. Lord, sana ako na lang namatay. Di ba? Tapos pag nagkasakit ka, Lord, pagalangin mo ako. Di ba? Di ba? Di ba? Tapos minsan may narinig tayo pag may, pag may ililibing na, wag mo ako iwas, sama mo ako, pag tinulak niyo ako. Ganun, no? So, ganun, yung ganun. Di mo yung tao, di mo talaga alam kung ano, no? Sinasabi niya dito, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto natin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Yan, panireklamo itong mga Israelita. Parang ganito, may isang narinig akong isang kwento. Isang taong maraming bitbit, pasan-pasan. So naglalakad siya, pasan-pasan niya ito. Sumakay, may dumaan na jeep. Isinakay siya. Habang siya'y nakasakay, pasan pa rin niya ang bitbit niya. Pwede naman niyang bitawan. Pwede nang... So makita natin, baga, pwede naman ng bitawan para hindi siya mabigatan. Pero, nakasanayan niya. Parang yung kwento ko, di ba? Parang kwento ko, merong mga tao na, baga, inalis mo sa ganong kalagayan, pero patuloy pa rin silang ganon ang kanilang ginagawa. Di ba? So, para mga Israelita, tinanggal ng Diyos sa pagkaalipin, pero pilit pa rin nilang binabalikan yung kanilang nakasanayang buhay. Diba? Tayo tinanggal ng Diyos sa buhay makasalanan, sa buhay na ganito, pero pilit pa rin tayong bumabalik sa nakasanayan natin. Pilit pa rin natin binabalikan. Yan. Ayaw nating umalis. Gusto na may pangako ng Diyos sa atin na magandang buhay. Kaya lang, pilit tayong nananangan sa sarili nating katalinuhan. Gusto natin ang mangyari, yung iniisip natin, yung nakasanayan natin. Yun. So, ganito din itong mga Israelitang to. Konting pagsubok lang, nagrereklamo na kagad sila sa Diyos. Meron ba ang pagkakataon dyan na gusting batuhin si Moises? Kasi nga daw, walang tubig. Eto naman si Moises, dahil hindi na niya napigilan sa sobrang katigasan ng mga ulo ng mga Israelita, sabi ng Panginoon, kausapin lang yung bato, ginawa yung pinukpok niya. Pati siya ngayon, hindi siya nakarating sa promised land. No? Paano nga ba tayo magkakaroon ng bagong buhay? Sa totoo lang po, yung text po dyan, kung babasahin po natin yung diretso po yung pangyayaring yan,
binigyan sila ng Diyos ng pagkain. Ang sabi ng Diyos, pag-gising po nila sa umaga, parang may hamog. Nung nawala yung hamog na yon, may lumitaw na maputi. Ngayon, hindi nila alam kung anong pangalan nun. Tinawag itong mana. So, pag sinabi ng Diyos, kukuha lang sila ng eksakto lang. Yung mga iba, sa sobrang katigasan ng ulo, kumukuha sila ng lapis. Ang nangyayari po, inuuod. Diba, no? Yung iba naman, konti lang kinukuha, pero hindi nagkukulang. So, every morning po, kada umaga, may lumilitaw na ganon. Mana. Tapos, nagpadala din ng, kasi nagreklamo sila uli, puro lang ganon. Diba? Puro lang ganon. Parang nung bata ko, lagi kong narinig yung puro lang tuyo. Narinig ko yung lagi, actually naging ano ko rin yan, nakaisipan, lagi na ang tuyo. Ganun pag bukas mo sa ano, mga amoy yung amoy ng tuyo. No? Pero ngayon, gusto ko yung tuyo. Yan po. So, yung nga po, no? So, nagpadala din ang Panginoon ng tubo para maging pagkain nila ng karne. Ganun po. Tapos, sabi ng Diyos sa kanila, pagdating ng Sabado, ganito ang gawin nyo, dagdagan nyo. Kasi pagdating ng Linggo, walang magtatrabaho, magpapahinga lang. Yan ang sinabi ng Diyos. Kasi yung Linggo, sabi ng Panginoon, yung pang-pitong araw, ibigay natin sa Kanya. Sabi niya sa mga Israelita, ibigay nyo sa akin ang ikapitong araw. So, kaya itong ginagawa natin, yung ikapitong araw, ibinibigay natin sa Diyos. Igaalang daw natin yun. Amen? Ibigay natin yung pang 7 days kay Lord na pagsamba. Kung maaari, huwag ka munang magtatrabaho, sila pinagbabawalan. Kahit mga katulong pinagbabawalan, kahit mga hayop hindi pwede magtrabaho sa mga Israelita. Baga yung kapitong araw, talagang pagsamba yun sa Panginoon. Magpapahinga sila. At ibig sabihin niya, magpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga, tayo po, huwag tayong magrereklamo na ilang oras sa pagsamba. Kung tutuusin, ilang oras lang tayo, tama po, paglinggo, di ba? So, ibigay na natin yung araw na yon. No? So, ito, paano nga ba tayo magkakaroon ng bagong buhay? Nag-aaral tayo ng bagong buhay. At yan naman ang gusto ng Diyos. Narinig niya ang ating mga dalangin katulad ng mga Israelita. Narinig ng Diyos yan. Pero bakit po hindi tayo nagkakaroon ng bagong buhay? Paano nga ba tayo magkakaroon ng bagong buhay? Eto, meron kang kailangan iwasan at iwanan. Yan. Meron kang kailangan iwasan at iwanan. Ano kaya yun? Sino pa yung iiwasan ko? Sino kaya ang iiwanan mo? Amen? Tingnan po natin. Iwasan mo yung mga tao at lugar na sanhi ng pagkakasala. Kung yung tao ito, hinihila ka palayo sa Diyos, iwasan mo ito. Kung itong tao ito ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, iwasan mo. Kung puro negatibo na lang ang narinig mo sa Kanya, baka maging negatibo na lang lagi din ang sasabihin mo. Iwasan mo ang mga tao ito. Gusto mo ng pagbabago? Bagong buhay? Kasi kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, magtuloy-tuloy ka sa paglilingkod sa Kanya, di ba? Magtuloy-tuloy ka sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Pero kung itong tao ito, nagiging sanhi, para hindi ka makausad, iwasan mo. Nung nakakilala ako sa Panginoon, of course, may mga barkada ako, di ba? So, kung sabi ko, kung lalapit ako, kung pupuntahan ko yung mga barkada ko, tiyak matutukso ako sa biksyon. Tiyak. So, ang ginawa ko, naglaylo muna ako. Nung sa tingin kong kayang-kaya ko na, malakas na ang aking pananampalataya, doon ako sumasama. Pero madalang, hindi ganun. So, pagdating mo doon, nung sinamahan ko na sila, napatunayan kong kaya ko na, kahit anong ibigay, kahit pilit nila akong binibigyan, tinatakot ibubuhos sa akin,
Sabi ko, sige, okay lang, ibuhos mo. Pero hindi nila ginawa, of course. Tapos, yun nga, so doon lang ako nag-ano. Tapos kapag, ayun nga, sasamahan ko sila habang iniinom nila ganito, ako soft drinks. At pulutan nila. Pero ang usapan namin patungkol sa Diyos. First time yun. So hanggang sa hindi ko na sila nakita, kasi nga ako lagi ang bibig patungkol sa Diyos. At alam naman natin, ang mundo, ayaw nila yan. Nayayaw sila. Gusto nila yung mga something na berde usapan. Tama, yung yabangan. Ganun po. So, yung lugar na sanhi ng yung pagkakasal. Sabi mo dito, sa Mateo 18 verse 8 to 9, baka mabasa po ninyo ito, no? Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa, kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na ikatapon sa apoy na hindi mo namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulaga ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Mayroon mong nakababasa yan at ginawa niyang literal. Ang Bible po kasi, ang Biblia, meron siyang, kahit sa English pinag-aaralan natin yan, meron tayong tinatawag na figurative speech at literal language at figurative speech. Ibig sabihin, pag sinabi pong figurative speech, hindi siya direkta ang kahulugan nun. Pag sinabi ng nating literal, kung ano yung pagkakasabi doon, yun na yun. Yun na yung kahulugan nun. Kasi merong nakabasa nito, ginawa niyang literal. Pinutol niya nga ang kamay niya. Huwag niyo pong gagawin po yun, no? Opo, baka tumutin niyo po yung mata ninyo. Okay. Kasi sasabihin niyo, ang mata ko po, nagiging sanhi. Kahit wala kayong mata, nagkakasala ka pa rin sa isip, sa bibig. Di ba? Tanggalin mo isip mo. Utak mo, tanggalin mo, putulin mo dila mo para hindi ka makapagawa ng kasalanan. Ay, yung kamay mo. Paano yun? Di ba? So, hindi po ganyan. Anong ibig sabihin nito? Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Anong ibig sabihin nito? Kung halimbawa itong lugar na to nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, huwag ka nang dumaan doon. Yan. Huwag kang pupunta doon. Kung alam mo matutokso ka, alam mo magkakasala ka, huwag ka nang dadaan doon. Mag-iba ka nang dadaanan. Ganun. Kung ito, nagiging sanhi ng iyong pagkakasala kapag nakikita mo ito, huwag ka nang pupunta doon para hindi mo makita at hindi ka magkasala. Amen? Kaya nga po sabi po kanina, kung itong taong ito nagiging sanhi ng iyong kasalanan, huwag mo na siyang, may kailangan mo siyang iwasan. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Huwag kang dadaan dito kung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Kung dahil nakikita mo yan, nagkakasala ka, nabawa yung mga taong panay chismis, na naiinis ka, hindi huwag mo silang pansinin. Diretso ka na lang, no, para hindi ka nagkakasala. Amen! Praise God! Baka po, mabaksin niyo po ito. Duumutin niyo yung mata niyo. Nabasa ko to. Mabalitaan ka na lang, Pastor. Yung pong ganito po, dinukot niya yung mata niya. Nabasa niya sa Bible. Yan. Okay? Wag po, no? Okay? Pangalawa po, iwanan na ang nakaraan. Itong 2023 na to, mag-move na tayo, 2024 na. Iwanan mo na yung mga dapat nang iwanan. Yan. Mag-move on na. Ang tagal-tagal na hanggang ngayon galit ka pa. Ang tagal-tagal na hanggang ngayon. Pilit nating binabalikan. Paano mga Israelita? Inalis na sila sa pagiging alipin. Pilit pa rin binabalikan yung buhay nila doon. Buti pa doon sa Egyptio.
Diba? Iwanan na natin. So, iwanan ang nakaraan. Wala na tayong magagawa dyan. Harapin na natin ang 2024. Amen? Kung sa tingin natin, hindi tayo naging produktibo, ayan, binibigyan tayo ng bagong pagkakataon ng Diyos para maging produktibo. Iwanan na natin. Kung yung hindi naging maayos yung 2023, iwanan na natin yon at umarap tayo sa panibago 2024. Kasi hindi tayo talaga mag-upusan sa buhay kung pilit pa tayo namumuhay sa nakaraan. Amen? So, maraming offer ang Panginoon na bagong buhay. Yan ang tanggapin natin. Sabi mo dito, Pilipos chapter 3 verse 13 to 15, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay niya nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Sabi po dyan, sabi po dito, nililimot ko ang nakaraan. Kalimutan na natin ang nakaraan. At eto na, harapin na natin ang bagong buhay. Dati, etong buhay natin, wala tayo sa Panginoon. Ngayon na kay Lord ka na, kay Jesus ka na. Hindi ka na sa demonyo. Amen? Ito na ang buhay mo. Naglilingkod ka na kay Lord, kumikilala ka sa Panginoon, nananampalataya ka sa Panginoon, harapin mo na ang buhay na ito. Huwag mo nang balikan yung dating buhay. Kaya, ano kaya ang dahilan kung bakit kaya hindi tayo umuusad? Baka pilit pa rin natin binabalikan yung buhay natin. O baka mayroon pa tayong hindi iniiwan. Meron pa tayong hindi sinusuko sa Diyos. Pilit pa rin natin niyayakap itong buhay na ganito. Di ba, inalis ng Diyos ang mga Israelita dahil sa pagiging alipin. Narinig niya ang kanilang mga daing. Ngayon, nasabi ng Panginoon, kunin sila. Dalhin sila sa promised land at sambahin ng Panginoon doon. Kaya lang, sa kanilang paglalakbay, pilit pa rin nilang inaalala yung buhay nila. Buti pa doon sa Ehipsyo, buti pa doon sa Ehipto. Maganda, masarap ang aming mga kinakain. Kahit na nahihirapan kami, masarap naman ang aming pagkain. Pilit pa rin nilang binabalikan. Tayo kaya, bakit kaya, ano kaya ang problema? Bakit kaya hindi umuusad ang buhay natin? Bakit kaya parang hindi tayo umaangat sa buhay? Parang ang tagal, parang bago natin makarating sa promised land. Katulad ng mga Israelita, baka panay tayo nagrereklamo, baka panay tayo bumabalik sa dating buhay, baka ayaw nating iwanan yung nakaraan. O baka, pilit pa rin natin sinasamahan itong mga tao o mga lugar na nagihila sa ating pabalik, pababa. Kaya hindi tayo makausad, hindi tayo makarating dun sa pangako ng Diyos, yung promised land. Maganda ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi po dito, dumarating ang magnanakaw sa John chapter 10 verse 10, para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ng Panginoong Yesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Lord, pangako mo masaganang lubos. Pero bakit nagkukulang kami? Bakit naghihirap kami? Kung ang pangako mo, Lord, ay masagana. Pag sinabi natin masagana, maaring sobra-sobra. Tama? Pag sinabi natin masagana, maaring hindi tayo nagugutom. Di ba? Yung para bang ang daming pagkain, hindi mo alam kung ano nang kakainin mo. Di ba? Parang ganon. Pero bakit, Lord? Ano kaya ang problema? Ang tanong, nandun ba yung talagang sinubo natin ang buhay natin sa Diyos? Sumusunod ba talaga tayo sa Kanyang kalooban? O baka meron pa tayong hindi binibitawan?
At hanggang ngayon, hila-hila pa rin natin kung bakit mabagal tayo lumakad at hindi tayo makarating sa promised land. Katulad ng mga Israelita, sa halip na ilang araw lang, 3 araw lang yata yun ilang araw lang, naging 40 years mahigit bago sila nakarating sa promised land. Sibing nyo, ilang araw, tapos 40 years bago sila nakarating. Kaya tayo baka matagal kasi meron tayong bitbit na ayaw nating bitawan. Kailangan nating bitawan. Kailangan nating pakawalan. Amen. Amen. Ayun po. So, palapan natin si Lord. Tayo lahat. Manalangin pa kay Lord. Ano yung mga bagay na kailangan mong suko? Ano yung mga kailangan mong iwanan? Ano yung kailangan mong iwasan? Sino yung mga kailangan mo nang iwanan? Ano yung kailangan mong isuko? Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. Ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Itong 2023, iwanan mo yung mga dapat iwanan. Isuko mo yung dapat isuko at harapin mo ang 2024. Manalangin ka sa Panginoon na itong 2024, bagong ikaw, bagong buhay. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Una sa lahat, iniyaan mo makakilala kami sa inyo. Makarinig ng salita. Ilang mga salita na aming narinig. Mga mensahe na nagpabago sa amin. Sinabi niyo po sa amin na kung meron kami mga problema, lumapit kami sa inyo. Hindi namin kailangang suluhin. At ang buhay namin ngayon ay hindi na katulad ng dati. Kami sa iyo na. At hayaan niyo po, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy na lumago sa pananampalataya. Makamit ang buhay na masaganang na iyong pangako. Lord, kasangga ka namin, kakampi ka namin. Sabi niyo nga po, kasama namin kayo. Kayo ang kita nakakakilala sa amin kung ano mga buhay meron kami sa aming mga tahanan. Marami po kami narinig ng mga katuruan mula sa iyong salita. Lord, tulungan po kami na makinig sa inyo. Hindi kung si kani-kanino. Makinig sa iyong salita. Tulungan mo kami, maisuko namin ang lahat sa iyo. Pagkat sa ganang lakas, hindi namin kaya. Kailangan namin kayo para maisuko namin sa iyo lahat. Lord, gusto namin yung pangako niyo pong buhay. Na bagong buhay. Isang buhay na masagana. Isang buhay na kalugod-lugod sa inyo. So God, I pray, Lord, dalangin ko, patuloy mo pagpalain ng bawat isa. Paangatin ang kanilang pamumuhay. Maging masagana sa pagsalubong nila sa bagong taon. Nawa, Panginoon, matanggap nila ang rumaragasang pagpapala sa inyo. Buksan niyo po ang durungawan ng langit at ibuhos ang rumaragasang pagpapala sa bawat isa. Salamat po, O Lord. Patuloy niyo po kami kausapin, Panginoon. Sabihin sa amin, ano yung mga dapat namin gawin? Ano yung mga dapat namin isuko? At ano po ang dapat namin sundin? Nawa, Lord God, tulungan mo kami na masunod ang kalooban mo. Hindi ang nais namin, kundi ang nais mo. At kung ang nais namin ay maging katulad ng nais mo. Lord,
Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pinagpapala ko po ang bawat isa sa ngalan niyo po sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Thank you, God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Pasalamatan ka, Lord, sa panibagong taon. Hayaan niyo po, Panginoon, na harapin po namin ito ng buong kagalakan, ng buong kapayapaan. At sa iyong pag-iingat, nalalaman po namin, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Thank you, God. Purihin ka, sabayin ka, pasalamatan ka sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Mapatuloy tayo manalangin. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman. Lord, sa nagmensahe po sa akin, si Brother Erwin na nilalagnat, I pray for healing upon healing, Lord God. A complete healing in the mighty name of Jesus. Sa lahat ng mga may karamdaman, si Paul Ubo, in the mighty name of Jesus, we declare healing upon healing, O God. Sa lahat ng mga kasamahan po namin, Lord, na hindi namin nakakasama, lahat ng mga nakarinig ng salita, Lord, dalangin ko po ang pagpapala mula sa inyo. Patuloy ka maghari sa kanilang mga puso kasama ng kanilang buong pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya na pong bahala, Panginoon, sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa matamis na ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, mapalakpan po natin si Lord. Makakaupo po tayo. Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, sa ngayon, wala pa kayo pong Bible study. Ayon kay Ate Elsa, medyo wala po dun sa dalawang matanda po, no? So, pray-pray pa rin po tayo. Wala pa tayong square group. Yan. So, pray tayo. Pero yung sa akin po doon, tuloy-tuloy pa naman po. Kasama niyo po ako sa prayer doon. Yan. So, dito sa bahagi dito, pray pa rin tayo para magkaroon pa tayo ng mga square group. Yan. Thank you, Lord. So, dako po tayo muna sa pagkakaloob. Amen. So, dako po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Kasi po tayo lahat ay manalangin. Hawakan po natin yung ating kaloob. Kung meron ka pong pinag-pray, pag-pray mo yan. Meron kang kailangang bayaran, pag-pray mo yan. Sa tingin mo, kailangan mo ng financial, pag-pray mo yan. Nadoblihin, triplihin pa yan ng Diyos. Sige po, wala pong imposible sa Panginoon. Let us pray. Meron ka bang gustong bilhin? Meron ka bang gustong ipagawa? Pag-pray mo kay Lord. Tamnan mo. Sabi nga po, tamnan. Kailangan tayong magtanim. Tamnan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapaala na yung pinagkakalog sa amin. Napakabuti mo. Hindi mo kami pinababayaan. Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan namin pinagkakalog niyo po. Kalakasan, pag-iingat, binibigay niyo po, Panginoon. Hallelujah, nagkaroon kami ng makakain sa bawat araw. Salamat po, Lord God, sa iyong kabutihan. Lord, ano mo meron kami ay galing sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magamit kung ano meron kami sa iyong kapurihan. Pagbibigay po kami ng masaya ayon sa aming kalooban, ayon sa aming puso, Panginoon, kagagalak ng aming puso, O God, bilang pasasalamat sa lahat ng pagpapala na aming nakakamtan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mai-apply, maisagawa ang iyong salita na magkaloob po kami, magbigay po kami, tumulong, Panginoon, maging masaya kami sa pagbibigay, Lord God, ng walang alinlangan. At ginagawa namin ang lahat ng ito ay sa iyo, Panginoon. Pagkat ang gawain ito ay sa iyo, at nais namin na lumago ang gawain ito. Salamat po, O God, sa sama-sama naming pagtutulong, Panginoon, pagbibigay. Alam ko po, palalaguin niyo po ang gawain ito. Thank you, God. Darating ang araw na naniniwala kami na hindi nakahalos kami magkasya sa lugar na to. At kailangan namin, Panginoon, na isang lugar na mas malawak, mas maganda, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, sa lahat ng mga malilipong ikaw ang mapurihan, ikaw ang mapasalamatan. Purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen and amen. Siwa pala po natin si Lord at kaloob po tayo. Ayun po, so far, kagaya na nabanggit ko po kanina, wala pa po tayo mga Bible study o square group. Pray po tayo. Yan, na magka-square group tayo na this coming 2024, mag-open si Lord ng maraming mga square group yan. So mahalaga po, kagaya na po nababanggit ko, yung heart natin, desire natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi naman tayo yung nagsarado. Ang gusto nga natin, buksan ang pinto ng pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mahalaga, tayo po ay sinusunod natin ang gusto ng Diyos. Yan. Kanya-kanya naman po tayo nga harap sa Panginoon pagdating ng araw. Mahalaga tayo po. Meron tayong puso na ipalaganap ang salita ng Diyos. Sabi nga po, kahit yung mga disciple po noon, sabi nga po ng Diyos sa kanila, kapag tinanggap kayo, sabihin nyo, pagpapala ng Diyos ay sumayin nyo. Kapag tinanggihan kayo, pagpagin nyo. Ibig sabihin, iniiwan nyo po yung curse. Sumpa. Ibig sabihin naman, kawawa sila. Kasi hindi tayo ang kanilang tinanggihan, kundi ang Diyos. Yung pagpapala. Amen? Sabi ko kung nandito lang bahay ko, gusto ko magamit ang bahay ko na pwede kong sabi ko nga, kung taga dito na, kung yung bahay ko doon, kahit bubo yun, kung nandito lang sa San Simon, papagamit ko, sabi ko, yan lang, hindi taga dito. Mahirap naman kung kayo pupunta pa kayo sa daanan. Di ba, layo-layo? So, pag-pray pa rin tayo, pag-pray natin kay Lord, na magkaroon tayo ng lugar na bahay pa ng bahan na hindi na natin kailangan mangupahan. O sige po, nandito na rin po tayo, pigit lang natin mga mata natin. Dapat na rin tayo sa closing prayer. Lord, maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat po, Lord God. Sinamahan niyo po kami. Lord, muli po kami na malapit sa inyo. Sama-sama kami nananalangin. Bigyan niyo po kami ng lugar na kung saan hindi na namin kailangang mangupahan. Isang lugar na kung saan malaya ka namin mapupurihan, malaya ka namin masasamba. Isang lugar na mas maayos, mas komportable, mas palagay ang aming kalooban, Panginoon. Isang lugar na kung saan pinagpaalaan niyo po na patuloy na dumadami, parami ng parami ang mga nananampalataya sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa kasagutan sa aming dalangin. Hindi po namin alam kung paano, basta nananampalataya kami sa inyo na kayo ang Diyos na kayang gawin po ang lahat at walang imposible po sa inyo. Salamat po, O God, sa iyong kabutihan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan at patuloy namin datnan ang mga taong na aming pupuntahan na may ngitig sa labi. Salamat po, O God. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So God bless po sa bawat isa. Thank God. Salamat po. Basta po tayo. Banda po yung pilot po. Nakalimutan ko nila na naman. Thank you po. God bless po.